Magandang araw po sa inyo, Ingkong, at sa mga masugid na tagapakinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Binoy, Tubong, Cavite. Kasalukuyang 78 taong gulang. Ang aking isasalaysay sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking kababata at ng tiyuhin niyang si Mang Lando noong 1961. 13 anyos lamang kami noon. Naging malapit kami ni Jimbo sa isa't isa dahil kapwa kami lumaking walang mga magulang. Ako at ang dalawa kong kapatid sa pangangalaga ng aking lolo't lola nung maulila kami. Siya naman ay lumaki sa malupit niyang tiyuhin. May mga sugat at pasaka na naman Pinag-initan ka na naman ng tiyong mo, no? Ay nako, ay bago pa ba? Ginagawa na naman akong punching bag nun eh. Gusto ko na ngang lumayas eh. Kaya lang, baka ang dalawang kapatid ko na naman ang pagbunto na ng galit ni Chong. Pwede naman kayong bumukod ng bahay Kahit bumukod pa kami, guguluhin pa rin kami ng gunggong na yun. Utos dito, utos doon. Palibhasa si Raulo eh. Bakit ba kasi sa kanila pa kami iniwan ni inay nang umalis siya? Tapos, di naman kami binalikan. Kaya madalas, sinusumbat ni Chong sa amin na utang namin sa kanya ang buhay namin. Mamamatay daw kaming nagsisilbi sa kanila. Sus, sa ginagawa niya sa'yo, unti-unti ka na nga niyang pinapatay eh. Kung hindi lang ako nag-aalala sa mga kapatid ko eh. Matagal na akong lumayas. May pagkamanyakis pa naman ng buwisit na yun. Nagdadalaga pa si Liling. Alam mo ba, Binoy? Nahuli ko siyang naninilip sa bahay ni na Aling Maming kahapon. Wari ko si Ate Adela yung binobosohan niya eh. Sinumbong ko siya kay Chang. Pero ako pa ang pinagalitan. Dahil gumagawa na naman daw ako ng kwento. Kung ganon, ipabarangay mo na lang o isumbong mo kay Ate Adela. Alam mo namang pinsan niya si Kap, diba? Nakakainis nga eh. O itong suman, kainin mo. Alam kong gutom ka. Ang swerte mo sa lolo't lola nyo. Dahil sobrang mahal nila kayo. Kami, impyerno ang bahay na tinitirhan namin. Araw-araw na lang may sigawan at sakitan. Himala na lang talagang magpapatigil ng digmaan sa bahay. Hanggat nabubuhay ang demonyo kong tiyuhin, wala talagang kapayapaan. Si Chang naman, naging mapanakit na rin katulad ni Chong. Hindi na nga kami pinag-aaral eh. Pinagtatrabaho na sa bukid kahit yung mga kapatid kong si Jojo at Liling. Na sana nasa elementarya pa lang. Ang turing nila sa amin ay alipin. Dinala ko ang libro. Kapag may oras kang magbasa, basahin mo to Gustong-gusto ko nang bumalik sa pag-aaral. Hindi ko na talaga kaya ang pangmamaltrato ni Chong sa amin. Labis akong naaawa sa aking kaibigan, Ingkong. Upang makatulong sa kanya ay dinadalhan ko na lamang siya ng suman na siyang inilalako namin ni Lola. Ilang beses na rin inirereklamo ang pananakit sa kanilang magkakapatid. Ngunit dahil kapitan ng pinsan ng tiyuhin ni Jimbo, ay naging away pamilya lamang ang usapan. Nauuwi rin sa wala ang reklamo kay Mang Lando. Hindi pa man nakakaalis, ay napansin ko si Mang Lando na papalapit sa aming kinaroroonan. Dali-daling inubos ni Jimbo ang suma na aking ibinigay sa kanya upang hindi yun makita ng tiyuhin. Nandito ka lang pala! Aray! Kanina pa kita hinahanap Nasasaktan ako! Paglalakwasan ang hinahanap Mang mo Lando, tama na po yan! Huwag kang makialam dito, bata Baka gusto mong upaan din kita. Umalis ka na, Binoy! Baka pati ikaw madamay sa kademonyuhan ni Chong! Anong sabi mo? Ang sabi ko, mas masaul ka pa sa demonyo kung tratuhin mo kami! Patayin mo na lang kaya ako ngayon! Yun naman ang gusto mo, di ba? Para hindi ko na maging utang sa'yo ang buhay ko na paulit-ulit mong sinusumbat! Natameme ako ng sampakin ni Mang Lando ang patpating kong kaibigan. Nabitawan ko ang bilao at patakbo ko siyang tinungo. Napasigaw ako upang tumigil na sa pananakit si Mang Lando. Hinablot nito ang damit ni Jimbo at kinaladkad patungo sa kanilang bahay. Ganun na lamang ang aking pag-iyak habang nagmamakaawa sa lalaki.
Madalas na isinisilid sila sa sako ng kanilang tiyuhin at pinapalo na parang hayop kapag may nagagawang kasalanan. Kaya't humingi ako ng tulong kay lolo't lola. Dali-dali naming pinuntahan ang kaibigan ko. Inawat siya ni na lolo't lola dahil tila asong pinagpapalo nito si Jimbo sa loob ng sako na nakabitin sa puno. Huwag kang makialam dito, tanda! Kaya hindi natututong batang to dahil may mga pakialamerong katulad nyo. Dinidisiplina ko lang ang batang to. Kaya umalis na kayo. Sumusobra ka na sa pang-aapi mo sa iyong mga pamangkin. Hindi porket malakas ang kapit mo sa baryo, magagawa mo na yan sa kanila. Sino ka para pagsabihin ako, tanda? Umalis na nga kayo rito. Hinugot nito ang matalim niyang itak at dinuro-duro kay Lola. Ngunit matapang siyang hinarap ni Lolo at binulyawan na. Ilang sandali may ilang magsasakang napadaan at nakisali sa pag-awat sa lalaki. Dahilan na umalis na lamang si Mang Lando at iniwan na nakalambitin sa loob ng sako ang aking kaibigan. Inilabas siya ni Lolo sa sakong yun. Hinang-hina at halos hindi makapagsalita. Anong klaseng tao yan si Lando? Bakit nakayanan niyang gawin to sa bata? Lola, dalhin na lamang natin siya sa bahay upang gamutin. Ang dami niyang sugat. Siya, halina kayo. Isang albularyo si Lola, kaya't maging ako'y maalam din sa mga halamang gamot na kanyang ginagamit. Habang nililinis ko ang dugo ang katawan ng aking kaibigan, hindi ko mapigilan ng mapaluha. Kahit na iminumulat niya ang kanyang mga matay, hindi niya magawa. Sapagkat namamagana dahil sa pambubugbog sa kanya ng tiyuhin. Salamat sa inyo. Dumito ka na lang muna sa bahay. Magpagaling ka. Baka guluhin kayo ni Chong. Dahil sa pagtulong niyo sa akin. Ayokong madamay pa kayo. Magpahinga ka na, iho. Huwag mo nang alalahanin yan. May oras niyang si Lando. Makakatagpo rin siya ng katapat niya. Isumbong na lang kaya natin siya sa mga pulis para makulong po siya. Ang layo ng lugar natin sa bayan, Apo. Tsaka noong huling reklamo namin ng lolo mo sa kapulisan tungkol sa pagkamatay ng tatay mo, wala na bang pag-usad ang kaso? Wala silang pakialam sa reklamo nating mahihirap. Natatabunan lang at hindi pinapansin. Nakakalungkot mang isipin, pero yan ang totoong nangyayari. Kapag mahirap ka, wala kang silbi sa kanila. Natahimik na lamang ako, Ingkong, sapagkat totoong sinabi ni Lola. Walang nahuling salarin sa pumatay sa aking ama sa bukid. Ngunit malakas ang kutob noon ni Lolo na si Mang Lando ang may kagagawan dahil siya lamang ang huling nakaalitan ni tatay bago ito namatay. Ngunit walang saksi dahil kung meron man, takot ang nangingibabaw na ituro si Mang Lando. Doon na tumira sa amin si Jimbo. Gusto niyang kunin ang dalawang nakababatang kapatid, ngunit ayaw ibigay sa kanya ng tiyuhin. Kaya't gano'n na lamang ang iyak nito. Walang iya talaga siya, Binoy. Bakit ang lupit niya sa amin? Ayokong maranasan ng mga kapatid ko ang naranasan ko sa kanya. Ngayon, si Jojo at Liling naman ang pinagmamalupitan niya. Pero natatakot ako dahil papatayin niya ang mga kapatid ko. Kung magpupumilit akong kunin sila sa poder ni Chong. Kung kunin na lang kaya natin ang palihim ang mga kapatid mo. Guguluhin niya naman kayo ni na Lola. Alam mo namang walang sinasanto yun eh. May problema ba kayo, mga bata? Ate, gusto ko pong kunin ang mga kapatid ko kay Chong. Ang kaso, hindi ko pa magawa eh. Kasi, papatayin niya po kami kapag ginawa ko yun. Ganon katapang ang tiyo mo? Sa 2 buwang pagbabakasyon ko rito, madalas kong nakikita ang lalaking yun na may kaaway. Maganda sana ang lugar nito. Kaso masakit sa matayang si Lando. Ate Adela, may sasabihin sana ako sa inyo.
Ano yon? Nahuli ko po noon na binobusuhan ka ni Chong. Ang sabi niya, may ahas lang daw siyang nakita papunta sa likod bahay niyo. Pero hindi po totoo yun. Ganun ba? Ngayon, alam ko na kung sino siya. Alam niyo pong may naninilip sa inyo? Oo naman, ilang beses na. Nagkatinginan na lamang kami ni Jimbo dahil parang hindi apektado si Ate Adela. Ngunit tila ba'y may ibig sabihin ang kanyang ngiti. Kahit na nasa 40 na ang edad nito, ay mukha siyang bata sa kanyang edad. Makinis ang morena niyang balat at maamo ang kanyang mukha. Nagbakasyon siya sa aming lugar dahil nagkasakit ang kanyang tiyahin at nasa Maynila pa ang mga anak ni Aling Maming. Wala siyang asawa at mga anak, kaya't maraming binata ang nanliligaw sa kanya. Ngunit ni isa ay wala siyang sinagot. Nanatili kami sa labas ng bahay. Binabalatan ng saging na gagawing bananakyo ni Lola nang makita namin na umiiyak si Liling. Halos nanginginig ang katawan nito na niyakap ni Jimbo. Isinumbong nito sa amin na gusto siyang pagsamantalahan ni Mang Lando. Sobra na ang kawalangyaan niya. 10 taon lang si Liling Kahit kailan, hindi na magbabago si Chong. Palibhasa, hindi naniniwala si Chang kapag nagsusumbong kami sa kanya. Kami pa ang sinasaktan nila. Oh, ayan na ang Chong Lando mo. May dala pang itak. Hoy, Liling! Umuwi ka ng bata ka! Hindi ka pa tapos maglaba! Walang iya ka talaga, Chong! Pati si Liling ba naman gusto mong pagsamantalahan? Wala ka talagang kasing sama! Hinataw nito ng itak ang puno na sinasandalan namin, kaya't dali-dali kaming tumakbo papasok ng bahay. Nag-aamok siya dahil gusto nitong pauwiin si Liling. Kaya si lolo't lola ang humarap sa kanya. Gusto niyo bang pagtatagpasin ko yung mga ulo niyo? Ilabas niyo mga pamangkin ko kung ayaw niyo ng gulo. Lumayas ka sa bakuran ko. Bago dumilim ang paningin ko't ipalapa kita sa mga aso. Bago ko pala makalimutan, isa ka palang huwad na manggagamot. May lahi kang aswang. Sige nga, ipakita mo sa akin kung paano ka magiging aswang. Katulad sa anak mong si Pedro. Kaya lang hindi na siya pwede makapaghasik ng lagim dahil patay na siya. Alam kong ikaw ang pumatay sa aking anak. Dahil siraulo kang tao. May oras ka ring animal ka. Galit na galit si Lando na sinugod si Lola. Ngunit bago pa nito mahaton ng patalim si Lola, ay tinutok na ni Lolo kay Mang Lando ang kalis. Isang espada na may kulot at talim na ginamit pa nila noon laban sa mga Hapones. Umuwi si Mang Lando na hindi kasama ang mga pamangkin. Maging si Jojo'y tumakas na rin dahil hindi na nito kinaya ang pananakit ng tiyo. Ngunit pinagbantaan kami nitong papatayin. Babalikan ko kayong lahat! Makikita nyo! Lasing na naman yun. Sigurado ako. Palibasa, nagmana yan sa tatay niya doon. Palaaway at masagulero. Hay nako, dumito na kayong magkakapatid. Si Jojo po'y naglayas na rin daw kahapon. Ang sabi ni Liling, hahanapin ko po siya. Huwag ka na munang lumabas ng bahay. Alam mo namang mainit tayo sa tiyuhin ninyo Kung saan man ang kapatid mo, nasisiguro kung ligtas siya. Alam naman niyang pasikot-sikot sa ating lugar Nasa paligid lang yon. Makalipas ang ilang araw, naging tahimik ang baryo. Walang nag-aamok at naghahanap ng away. Sumisigaw sa kalye at sumusugod sa aming bahay. Nakakapagtinda kami ng kakanin ng walang takot dahil ilang araw nang hindi namin nakakasalubong si Mang Lando. Ngunit pag uwi namin ng bahay mula sa paglalako, narinig namin nagtatalo si Lola at ang asawa ng lalaki. Wala akong ginawang masama kay Lando. Siya nga itong nagbabanta sa amin na papatayin niya kami. Wala akong kinalaman sa pagkakasakit niya, Tere.
Sasabunutan sana ni Aling Tere si Lola dahil galit na galit ito. Ayon sa ginang, namamagaraw ang mata ni Mang Lando at nilalangaw. Walang may ibang gagawa raw noon kundi si Lola dahil marunong itong manggamot at napagkamalan pa nitong kinulam nito si Mang Lando. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Tere. Huwag mo akong pagpintangan sa bagay na hindi ako may gawa. Ayusin ninyo ang inyong buhay dahil kinakarma na yung asawa mo sa masamang gawain niya at kalupitan. Naku, nag-aaway si na Lola at Chang. Wala namang ginawa si Lola kay Mang Lando at hindi man kukulam o aswang si Lola. Manggagamot lang siya. Alam ko naman yun. Awatin natin sila. Kahit anong pag-awat namin ay hindi pa rin tumitigil sina Lola at Aling Tere sa pagsasagutan. Hanggang sa inawat na sila ng iba pa naming mga kapitbahay. Umalis si Aling Tere na matalim na nakatingin kay Lola. Lola, paumanhin po. Dahil maging kayo'y nadadamay na sa gulo. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin, iho. Wala ka namang ginagawang masama. Kayo ng mga kapatid mo. Ang tiyahin mong si Tere ang dapat na humingi ng paumanhin. Pinaparatangan pa naman akong kinulam ko si Lando. Kulam? Bakit daw po? Hindi na raw nito maimulat ang kanyang mga mata. Tsaka nilalangaw at nilalabasan ng mga maliliit na insekto. Ay, baka naman nanuno siya, Lola. O di kaya dahil yan sa pambuboso niya kaya nagkaganon siya. Buti nga sa kanya yun. Namutawi ang tuwa sa mukha ni Jimbo nang malaman ang nangyari sa kanyang tiyuhin. Tila ba'y nakapaghiganti na siya kahit papano. Tingnan kaya natin ang kalagayan niya. Kung totoong nahihirapan na nga siya. Sa daan nakasalubong namin si Ate Adela. May bitbit siyang baw ng nyug at tuyong dahon. Saan ang punta ninyo, mga bata? Ubus na ba ang paninda ninyo? Opo. Pupuntahan namin si Chong Lando ngayon eh. Gusto naming malaman kung totoo nga na namamagang mga mata niya at nahihirapan ng makakita. Talaga ba? Sisilipin po namin. Kasi si Chang Tere, sinugod niya sa bahay si Lola kanina eh. Pinagbibintangan niyang kinulam ni Lola si Chong Lando. Pero hindi magagawa yun ni Lola, ate. Kung ano man ang nangyayari sa Lando na yon, buti nga sa kanya. Natatawa pang tugon ni Ate Adela at umuwi na sa kanilang bahay. Nakakapangilabot ang halakhak niya, Hingkong. Nagkatingin ang kami ni Jimbo nang makita na may maliliit na uod sa loob ng bao ng nyoga. Tila mga pusa kaming dahan-dahang sumilip sa dingding kung nasaan ang kwarto ni Mang Lando. Nadidinig namin ang sigaw nito habang minumura ang lahat ng tao na kanyang nasasambit. Jimbo, tingnan mo. Namamaga nga ang mga mata niya. Nakakadiri. May mga langaw at inuuod nga. Totoo nga ang sinabi ni Aling Tere. Pero sino kaya ang kumulam sa kanya? Hindi ko nga rin alam eh. Pero baka si Ate Adela. Kasi siya lang naman yung madalas na busuhan ni Chong noon. Ilang sandali pa'y umalis na rin kami bago pa kami mahuli ni Aling Tere. Nadidinig pa namin ang muling pagsigaw ni Mang Lando. Kasabay nun ang paglabas ng mga uod at langaw sa kanyang ilong. Muli kaming bumalik at sumilip sa butas ng dingding. Kitang-kita namin ang kanyang paghihirap. Tere! Tulungan mo ako! Hindi ko na talaga kayang nangyayari sa akin. Magpatawag ka ng albularyo! Ganun na lang mga pagkataranta ni Aling Tere. Natatakot na rin ang dalawa nilang anak na lumapit kay Mang Lando. Ngunit umalis na kami habang nadidinig namin ang panaghoy nito. Alam mo, Binoy, kung sino man ang may gawa nun kay Chong, nagpapasalamat ako sa kanya.
dahil natigil na ang kaangasan niya at hindi na niya kami masasaktan. Hindi naman kita masisisi kung hindi ka naaawa sa kanya eh. Sa araw-araw ba namang pambubugbog niya sa'yo? Uy, sandali! Si Jojo yun ah! Halos 3 araw naming hinanap si Jojo kung saan na ito pumunta. Ngunit sa gubat lamang siya nagtago sa takot na mahanap siya ng kanilang tiyuhin. Doon na kami naninirahan ni Liling kay Nabinoy at Lola. Tsaka hindi na tayo masasaktan ni Chong dahil inuuod na ang katawan niya at malapit na siyang mamatay. Napansin namin na nakatingin sa aming kinaroroonan si Ate Adela at napapangiti. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman na tila ba'y may kung anong sumasagi sa aking isipan na baka siyang may kagagawa ng pagkasakit ni Mang Lando dahil wala namang kaming alam na mangkukulam sa aming lugar. Umuwi kami ng bahay na kasama si Jojo. Ganun na lamang ang saya ni Liling nang makita ang kapatid. Mabuti naman at nahanap niyo itong si Jojo. Kompleto na kayong 3. Lola, tutulong po kami sa inyo ni Lolo Juan sa pagtatrabaho sa bukid. Ayaw kong maging pabigat sa inyo eh. Huwag ninyong isipin yan. Ang importante, kompleto na kayong magkakapatid. Sa susunod na taon ay pwede na kayong bumalik sa pag-aaral. Sana po, hindi na kami guluhin ni Chong. Alam niyo po, Lola, totoo ngang kinulam siya. Hay nako, sa dami ba naman ang kaaway ng tiyuhin ninyo? Syempre, may magagalit talaga sa kanya. Ako pa nga ang pinagbibintangan ng tiya mo eh. Alam po namin na hindi niya po magagawa yun. Tahimik lamang akong nakikinig sa usapan nila Lola at Jimbo. Ngunit hindi maalis sa aking isipan ang mukha ni Ate Adela. Alam kong labis ang awa niya sa magkapatid sa tuwing nakikita nitong sinasaktan sila ni Mang Lando. Ilang beses nang nagpatawag ng albularyo si Aling Tere upang gamutin si Mang Lando. Ngunit palala ng palala lamang ang kalagayan nito imbis na gumaling. Hindi ko na talaga kaya. Gusto ko nang mamatay. Nang sa gayon matapos ng paghihirap kong ito. Lingid sa kaalaman nito na nadidinig ang taong kumulam sa kanya ang kanyang panaghoy. Sinabi ng albularyo na hindi basta-bastang mangkukulam ang nagbigay sa kanya ng sakit, kundi isang manggagaway na kaya siyang patayin sa isang iglap. Ngunit gusto pa siya nitong pahirapan. Ganun na lamang ang pagtataka ni Aling Tere kung sino ang kumulam sa asawa nito kung hindi si Lola. Kung noon, ang maangas sa tinig ni Landong maririnig na bumubulabog sa baryong ito. Ngayon ay ang nakakikilabot na panaghoy niya. Lola, hindi na ba gagaling si Mang Lando? Maalis lang ang sumpang ipinataw sa kanya. Kung ang nagpakula mismo ang siyang babawi doon, wala pang nakaalam kung sino ang nagpakulam sa kanya. Sa dami niyang nakaaway, marahil isa sa mga yon. Alam mo, Lola, hindi man po maganda na ipanalangin na sana ganyan na lang si Mang Lando, pero naging payapa ang baryo. Kasi baka pag gumaling siya, guguluhin na naman niya tayo at sasaktan si na Jimbo. Yun na nga, Apo. Nagkalaman na nga ang magkakapatid dahil kahit papaano'y nakakain na sila ng maayos dito sa bahay. Ang sisipag nga nila, kaya napapaisip ako kung bakit madalas silang sinasaktan ni Tere at Lando. 10:00 ng umaga nang tumungo ako sa palayan upang dalhan ng pananghalian sina Lolo at Jimbo. Napadaan ako sa bahay ni na Ate Adela. Natapat ako sa bintana ng kanyang kwarto kung saan nakabukas ng bahagya. Naaninag ko na inilapag nito ang baw ng nyug sa altar habang may nakasinding itim na kandila. Nakaramdam ako ng kaba ng sandaling yun. Napatingin siya sa akin
kaya't nadagdagan ang aking pangamba. Oh, Binoy, may kailangan ka ba? May dala ka bang suman ngayon? Wala po ate. Hindi kasi nakapagluto ng suman si Lola. Mamayang hapon po, banana Q yung ilalako ko. Ihahatid ko lang tong pananghalian ni na Lolo at Jimbo sa kanila. O siya, mag-iingat ka ha. Mabait si Ate Adela sa amin. Ngunit sa likod ng kanyang kabaitan ay may nakatagong lihim. Naging laman siya ng usap-usapan sa aming baryo dahil napag-alaman ng mga tao na taga-Siquijor siya. At siyang itinuturo na kumulam kay Mang Lando. Ngunit mariin niyang itinanggi ang paratang ng mga tao dahil hindi naman niya lubos na kilala si Mang Lando. Habang kami naghahapunan, napag-usapan din namin ang tungkol sa mga nadidinig namin sa paligid. Si Adela naman ngayon ang sinasabing kumulam kay Lando. Ay, si Tere naman. Wala namang matibay na ebidensya, sugod lang ng sugod. Ay yung ginawa niya sa akin dati, ginawa niya rin kay Adela. Paano po kung siya talagang kumulam? Ay, hindi naman natin basta-bastang masasabing siya nga talaga. Maliban na lang kung mapatunayan ni Tere. Pero ilang manggagamot na ang nilapitan noon. Ngunit hindi naman nila alam kung sino ang nagpakulam kay Lando. Nanatiling kalmado si Ate Adela sa kabila ng panggugulo ni Aling Teres sa kanya. Natatawa na lamang siya sa babae sa tuwing makikitang galit ito at gusto siyang sabunutan. Isang araw, napadaan kami't nasaksiyan ng pambubulyaw ni Aling Tere kay Ate Adela. Ay nako, Aling Tere. Hayaan ninyo na maghirap yung walang kwentang asawa mo. Hindi naman siya kawalan eh. Bakit ba parang patay na patay ka sa asawa mong basagulero na mamboboso pa? Kaya siguro kinulam siya dahil sobra na ang kawalang hiyaan niya. Hayaan mo na siyang mamatay. O kung gusto mo, sumunod ka na rin sa kanya. Natatawa pang sambit ni Ate Adela. Sasabunutan na sana siya ni Aling Tere, ngunit maagap siyang nakailaga. Aling Tere, tama na ho yan! Kung sino-sino na lang pong pinagbibintangan ninyo. Noon si Lola, ngayon si Ate Adela naman. Ewan ko nga sa babaeng yan, nananahimik ako rito. Hindi porket taga-Siquijor ako, mangkukulam na kaagad. Ni daga nga hindi ko kayang pumatay, tao pa kaya? Namumula sa galit si Aling Tere. Wala na itong nagawa kaya umalis na ito. Pagdating nito sa kanilang bahay, ay halos gumapang na si Mang Lando. Maging ang tiyan nito ay lumobo na at nilalabasan ng nana ang pusod nito. Kahit nagalit si Jimbo sa kanyang tiyahin na tiyo, sa oras na yun ay nakikita kong nabahala na rin siya sa kalagayan nito. Kaya pumunta kami sa bahay nila. Bumungad sa aming paningin ang tila 9 na buwang buntis na si Mang Lando. Namamaga ang buong katawan nito at nilalabasan ng uod ang bawat sugat. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Grabe siguro ang galit ng taong kumulam kay Chong Lando. Hindi man lang siya gumaling kahit na marami nang gumamot sa kanya. Oo nga eh, nakakatakot ang nangyayari sa kanya. Nakita kami ni Aling Tere na nakamasid sa bintana. Kaya't kami ang kanyang napagbuntunan ng galit. Mabilis kaming tumakbo pauwi ng bahay. Kinabukasan, nabalitaan namin na pumanaw na si Mang Lando. Hindi na nito nakayanan ang paghihirap. Ngunit hindi pa rin napatunayan kung sino talaga ang kumulam sa kanya. Ang tanging haka-haka lamang na si Ate Adela. Lola, sobrang nakakatakot pong nangyari kay Mang Lando. Bunga iyon ng kasamaan niya. Hindi lahat ng tao ay mananahimik kapag ginawa ng kasalanan. Mayroon dyan na tahimik lamang, ngunit nagkikimkim na pala ng galit. Sana po hindi mangyari sa atin ang sinapit niya. Kung wala kang ginagawang masama at sinasaktang tao, hindi mangyayari sa iyo yun. Kaya palagi ninyong isa puso na gumawa ng kabutihan.
ibinurol sa kanilang bahay si Mang Lando. Ngunit iilang kamag-anak lamang nito ang bumisita sa lamay sapagkat natatakot ang mga taga-baryo na mahawa sa kanyang sakit o matulad sa sinapit nito. Mula nang mamatay si Mang Lando, wala nang bitbit na baw ng nyug si Ate Adela sa tuwing nakakasalubong namin siya. Kinukumusta lamang niya kami, lalo na sina Jimbo at ang mga kapatid nito. Inilibing si Mang Lando matapos ang 3 araw na burol. Kumusta na kayo, Jimbo? Maayos naman po ate. Ikaw ho? Ito, ayos lang din. Baka sa susunod na buwan uuwi na ako sa amin. Nandito na rin naman ang pinsan ko na siyang makakasama ni Tia Maming eh. Balik trabaho na rin ako sa tindahan namin. Ate, totoo bang maraming mangkukulam sa Sikihor? Atin-atin lang ho ito Promise, hindi po kami magsusumbong. Hindi naman lahat ng nakatira doon ay mangkukulam. Mababait kaya mga tao doon? O bakit? Sa tingin niyo ba, mukha akong mangkukulam? Hindi po. Kasi, ang ganda niyo eh. Napalunok na lamang ako ng laway sa tanong na yun ni Jimbo. Mahaba pa ang aming kwentuhan hanggang sa sumapit na ang dilim at agad na kaming nagpaalam sa kanya. Sa pagkamatay ni Mang Lando ay naging payapa ang baryo. Wala nang basagulero, nag-aamok at nangaaway sa takot na matulad sa sinapit nito. Maliban na lamang sa bungangera na si Aling Tere. Ay nako, hindi ako magtataka kung sa susunod ang mapapabalita ang nakuulam ay ang si Tere. Wala nang ginawa kundi ang sigawa ng kanyang mga anak. Lola, okay lang po ba na magpatayo na lang kami ng kubo malapit sa bahay niyo? Ayaw na po naming umuwi kay Chang eh. Hindi naman namin kayo pinapaalis Manirahan kayo rito ng mga kapatid ninyo hanggat kailan ninyo gusto. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Naluluhang niyakap ni Jimbo si Lola. Kahit nasalat man kami sa pera, ngunit pinuno kami ng pagmamahal ni na Lolo at Lola. Hindi man nila tunay na apo si na Jimbo, ay minahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila sa amin. Sa susunod na taon mag-aaral kayong muli Yun lang ang may pamamano namin sa inyo ng lolo ninyo. Pangako po Lola. Pagbubutihin po namin ang pag-aaral. Kasabay ng trabaho sa bukid. O siya, huwag ka nang umiyak. Maghahain na tayo para sabay-sabay na tayong maghapunan. Naging masayang munti naming bahay dahil marami na kaming nakatira doon kasama ang 2 ko pang kapatid at sina Jimbo. Kahit malayo man ang paaralan sinikap namin makapagtapos ng pag-aaral. Nang makapagtapos ako ng high school, ay saglit akong huminto sa pag-aaral at nagtrabaho sa bayan bilang janitor sa paaralan. Nang magkaroon ng tsansa na makapagpatuloy sa kolehiyo, ay nag-aral akong muli kasabay ng trabaho ko hanggang sa naging ganap akong math teacher sa elementarya. High school ang tinapos ni Jimbo at nagpatuloy siya sa pag-aasikaso ng pananim sa bukid. Kahit namatay na sina Lolo at Lola, magkakapatid pa rin ang aming turingan. Pinag-aral ko ang 2 kong mga kapatid at tinutulungan ko rin sina Jojo at Niling hanggang maging ganap na sundalo ang pangalawa at ang bunso naman namin ay midwife sa isang klinika malapit sa aming baryo. Si Niling ay naging domestic helper sa Middle East at mabait ang kanyang naging amo. Si Jojo ang tumutulong kay Jimbo sa pagsasaka at nagkaroon kami ng bigasan sa bayan. Sobrang hirap man ang buhay na aming pinagdaanan, lalo na ng aking kaibigan. Ngunit dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan, ay nakayanan naming makaahon sa kahirapan na siyang bunga ng pagmamahalan at pagmamalasakit namin sa isa't isa. Okay,
Sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo sa mahal na asawa ni Delia Catu na si Alex Catu at ang biyanan niyang si Mamang at syempre sa Catu family. Shoutout kina Jency, Jenna, Juliana, Jairel, Mikel, and Jairene from Rosario, Cavite mula kay Josephine Beroya. Hi kay Maria Consuelo Benitez. Shoutout kina Ate Auring, Ne, Minda, Ana, Yoli, Faye, Ruth, Catherine, Kuya Dennis, Poging J at Gandang Leslie ng Amira Boxes Handicrafts. Kamusta po kayo? Hi kay Rosalina Bugayong from Singapore. Hi kay Janet Takazawa from Japan. Hi kay Mel D from Malaysia. Shout out kina Dayday at Naji from Dimatoy, Cotabato City. Galing kay Jamila Enriquez. Hi kay Corazon Ingaya. Hi kay Marco Nanyes. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless all of you.